Mic test. Bismillah. 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 Mic test. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma ba'd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga lipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ulit tayo ay magbibigay ng payo, nasiha, una sa aking sarili, bago kayo na mga kapatid ko, mga tagapakinig, na kung saan ang payo na ito ay patungkol sa napapanahon, kung kaya marami tayong mga napansin sa ating mga kapatid sa relihiyong Islam, maging ang mga hindi Muslim. So, kung ang isang Muslim ay nalito siya sa kanyang mismong relihiyon, ay how much more pa kaya ang isang hindi Muslim, di ba? So, kung ikaw mismo Muslim na nalito ka, kung bakit ito nangyayari ito sa ummah, na para bang ang naging kontrabida dito ay ang mga ulama, at ito ay tunay na nakakalungkot. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung kayo ay mag-aaral, aaralin nyo ang history, kwento patungkol sa relihiyong Islam noong dumating ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nung siya ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay malalaman niyo kung kaya't bakit ganito din ang ating sitwasyon. Sapagkat ang sitwasyon nila sa panahon na yon, nung siya ay pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, nung siya ay isinugo na ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasa edad na 40 years old, ay nalilito ang mga tao, nalilito ang mga Quraysh, nalilito ang mga Arabo. Kaya nga sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bada'ad Islam ghariba. Nagsimula ang Islam na kakaiba. Bakit kakaiba? Kakaiba ito sa mga tao. Ang mga puso, ang mga kaisipan, ang mga taong ito sa panahon nila, ang mga Arabo at hindi Arabo, ay nalilito sila, hindi nila tanggap ang katuruan ng relihiyong Islam, at kabilang na po doon yung pagtuturo ng paniniwala sa nag-iisang dakilang tagapaglikha at hindi pagtatambal sa Kanya. Sapagkat mga tagapaghinig, may mga tao na ang akala nila ang pagtatambal lang kay Allah ay yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po. Kabilang din po sa mga malaking pagtatambal kay Allah ay yung paniniwala natin sa mga bagay-bagay na hindi dapat paniwalaan. Katulad halimbawa ng at-tamima, ang agimat, na kung saan pinaniniwalaan ito ng mga ibang tao. Kapag ito ay pinaniniwalaan mo na kung saan nagpapadiktas sa iyo, ay kapatid, iyan ay malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din halimbawa sa mga nagtitinda, na kung saan kapag sila ay nakabuhay na mano, nakabenta, pinakaunang benta nila, yung pera na yon ay hinahagis-hagis nila doon sa mga stante nila, sa mga stock nila, na baka daw swertehin. At yun ay malaking pagtatambal din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, nung dumating ang Islam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bada al-Islam ghariba. Nagsimula ang Islam nung dumating ang Islam, ghariba. Kakaiba ito sa mga tao, hindi nila tanggap ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nila tanggap ang katuruan ng relihiyong Islam na nagmumula sa Quran at sa Hadith. At sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Bada al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a. At babalik ang Islam, wasayaud, babalik ang Islam, o babalik ang sitwasyon na yon kama bada, sa kung paano siya
nagsimula. So, paano nagsimula? Yun ang sabi natin, nakakaiba. Ngayon, makita mo ngayon sa mga tao na ito yung umma na ito yung akhirul umma. Tingnan, makita mo ngayon sa mga tao na ang mga nasiha, mga payo ng mga ulama, doktor, mayroon yung mga magister, mayroon yung mga mutakharijun na fil kharij, mga nakagraduate sa labas, at iba pa yung mga masigasig na mga nagdadawa sa online na nakapag-aral halimbawa sa Al-Ma'arif, nakapag-aral halimbawa sa mga Islamic school, Islamic studies. So, habang sila ay nagbibigay ng mga iba't ibang payo, kakaiba ito sa mga tao. Hindi nyo napansin na kung saan may mga nagvo-vlog pa ngayon na sinasabi nila na ang mga ulama ay mga Hudyo. Subhanallah. Mga Israel daw ang mga ulama na ito. Nakakalungkot mga kapatid. Kung ang kanilang itinuturo ay ang Torah, ay maaaring sabihin natin na sila ay mga Hudyo. Pero ang kanilang itinuturo ay hindi ang Torah. Bagkus ang kanilang tinuturo ay ang mula sa Quran at sa Hadith. Kailanman ay hindi nila yung pinanghihimasukan ng sariling interest. Who you? Sino ka na paghihimasukan mo ng sarili mong interest, yung relihiyong Islam. Ang mga ulama, para sa inyong kaalaman, walang interest yan sa mga pagpapaliwanag nila. Wala silang sariling interest. At yan ay nakakalungkot mga tagapakinig. Sapagkat ang mga ulama ay tanging nagmumula lang sa Quran at saka sa Hadith. Ngayon, kung gusto mo, hindi ka sangayon dun sa bagay na yon, burhanag. Ibigay mo dalil mo. Ibigay mo yung batayan mo na nagmumula din sa Quran at Hadith na hindi pwede yon. Huwag yung manggagaling sa ating opinion. Sapagkat ang pagbibigay nila ng nasiha ay hindi yan nanggagaling sa kanilang opinion. Nanggagaling yan, pinaka-poste nito ay ang banal na Quran at ang hadith ng Prophet Muhammad sallam at yung mga sahaba, mga tabi'un, tabi'in. Doon galing yun. Ngayon, sinusuportahan na lang nila kung yung mga dalil na yun, mga batay na nagbumula sa Quran at Hadith, nang sa ganon ay maitindihan natin sa panahon natin ngayon. Nang sa ganon maitindihan natin ng maayos. Kailangan maitindihan natin. At ngayon, topic natin ay ano ang dahilan kung bakit kakaiba sa atin ngayon ang mga katuruan ng ating mga ulama. Bakit kakaiba? At yan ay sinabi ng Propeta Muhammad sallam. Bakit parang hindi tanggap ng ating mga puso? Ngayon, marinig mo ngayon, hindi siya Shia, hindi siya Sunni. Siya daw ay Muslim. La hawla wala quwwata illa billah. Anong dahilan kung bakit na nasabi yun? Napakasimple lang mga kapatid. Ang dahilan kung bakit ikaw ay nagtataka, kung bakit ang puso mo, ang isip mo ay hindi tanggap ang mga bagay na yun, mga wasiya, mga naksiha ng ating mga ulama na nanggagaling pa sa Quran at saka sa Hadith at saka sa history, sa legit na history, ang dahilan ay ang kakulangan ng kaalaman. Ibig sabihin, tayo ay nakakagawa ng kasalanan na maaring hindi natin namamalayan o namamalayan dahil yan sa ating kakulangan ng kaalaman. Kulang ang ating kaalaman. Kaya nga, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsasaliksik ng kaalaman, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay inobliga sa mga Muslim, ito man ay babae o lalaki. Ay obligado sa kanya ang pagsasaliksik ng kaalaman. Ngayon, tignan mo, tanungin mo ang iyong sarili. Hanggang saan ang iyong kaalaman sa relihiyong Islam? Hanggang saan ang iyong kaalaman sa din na ito, sa pananampalataya na ito, na kung kaya't napakalakas ng loob mong magbigay ng iyong opinion. Napakalakas ang loob mong
magsalita sa social media kung ano ang tama at ano ang mali. To the point pa ng iba sa atin na kalungkot na kung saan ang kanilang sinasabihan, pinaparatangan ng mga hindi magaganda ay ang mga ulama natin. Subhanallah. Saan mo kukunin ang reliyon mo? Subhanallah. Ang relihiyon, mga kapatid, at din. Ang ibig sabihin ng relihiyon ay pamamaraan ng buhay. Pang-politika, pang-pamilya, pakikipagkaibigan, pang-kamag-anakan, lahat ng mga bagay na yan ay the way of, ang Islam ay the way of life. Yan ay way of life natin. Pamamaraan ng ating buhay ang relihiyong Islam. Kaya sasabihin mo, hindi pwede makialam ng mga ulama dito. Kung halimbawa, ang pagpapagamot, pag-oopera sa tao, siyempre, hindi pwedeng pahimasukan din ng mga ulama. Siyempre, depende kung ang ulama ay naging doktor talaga sa medisina, di why not, diba? Pero ito yung pamumuhay natin araw-araw, politika man yan o hindi, connected ang relihiyong Islam diyan. So, kapatid, ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ikaw ay nalilito, kung sino yung tama, sino ang hindi, sino ang mali at sino ang tama, kulang ang kaalaman mo. At isa sa dahilan ay kulang ang pagkatakot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit ng kahulugan na وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا, o ang pinakamalapit na kahulugan na ito ay sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung sino man ang matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay bibiyayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng furqan. Ano yung furqan? Bibiyayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, tuturuan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala paano kung saan yung mali at saan yung tama. Bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tuturuan kanya nun kapag ikaw ay natakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, mga tagapakinig, ang pinakamainam sa atin na kung alam mo naman na kulang ang iyong kaalaman, bakit kailangan mo makialam sa isang bagay na wala kang kaalam-alam? Yun ay nakakalungkot, mga kapatid. Huwag kang papayag na ikaw ay kasama doon sa mga taong pumupuksa, sa mga taong nagpapasinungaling sa ating mga ulama. Sino ka, kapatid? La hawla wala quwwata illa billah. Mag-aral ka muna. Mag-aral ka muna at dyan masasabi natin na pwede pa na may maniwala sa iyo. Pero kahit anong pinag-aralan mo, kung hindi ito galing sa Quran at Hadith, ay wala rin kakwenta-kwenta. Kaya kailangan galing ang mga batayan natin sa Quran at Hadith. At marami pa tayong dapat pag-usapan. Subalit, yun, isa sa pinakasolusyon sa fitna sa nangyayari ngayon ay mag-aral tayo. Kahit sa bahay ka, magsalisik ka ng kaalaman, tanong ka sa mga ulama, ang sa ganon ay hindi ka maligaw. Napakadelikado po, mga kapatid. Mga bagay na sinasabi natin, ginagawa natin na wala tayong kaalam-alam. Hanggang dito lang po ang aking may babahagi sa inyo. Nawa ay makapulot tayo ng aral. Nawa ay mag-encourage sa atin ito na magsaliksik ng kaalaman. Whether you like it or not, magsaliksik po kayo ng kaalaman nang sa ganun ay hindi kayo magsisi sa bandang huli. Ang pagsisisi po ay sa bandang huli. Wallahi sa pagsisisi ang sa bandang huli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.